Hi guys and welcome back po sa ating YouTube channel at nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, Marvin Bike Mechanic. At meron po tayong service ngayon at ang gagawin po natin is, by the way, ang bike is a Twitter, full carbon siya, gravel bike siya. And then ang service natin dito ngayon is ipupuli internal natin lahat ng cable niya. Yun. So gagawin ko ngayon is step by step natin, step by step kung i-explain sa inyo kung paano ko gagawin kung yung pag-internal ng mga ganitong bikes. Marami pa rin nagtatanong sa akin kung pwede ba daw ba yung mga bike nila na fully internal. Basic explanation ko lang po is kailangan po is nasa 52 mm po yung sukat ng bearing sa inyong headset dito sa pangitaas. Kasi kung standard lang po siya na 44 o mas malit pa doon o medyo lumaki lang ng konti, ang pinaka-importante lang po talaga is ang kailangan is nasa 52 mm po yung sukat ng inyong bearing dito sa inyong pangitaas na headset. Kasi kailangan po nating isabay lahat po sa loob ng steerer o kasama po sa steerer yung lahat ng cables kasi otherwise kung wala pong space dyan, hindi po talaga po pwede. Gawin po natin yan is babaklasin po muna natin lahat ng parts na, and then sa ganitong service po is sinasuggest ko na po na kailangan po i-overhaul na po lahat ng bearing para hindi na po magka-problema after nung ride o kumbaga, pagkatapos ng i-ride ng customer na hindi pa po na-pack lahat yung mga bearing, parang hindi na po sila pabalik-balik na kailangan nila pack yung gato. Kasi otherwise, kung kailangan pong iparipack po yung headset niya, babaklasin po lahat ng cable. Yun lang po. Kailangan na po natin muna siyang baklasin. Alright guys, bale nabaklas na natin yung mga kailangan natin tanggalin para sa ating service. At gusto ko lang i-explain kung paano eto meron tayong bagong headset. I-explain ko lang kung bakit o kung paano nagiging pwede itong mga gantong frame na pwede siyang gawing full internal. So kukuha lang muna ako ng isang bearing dito sa bagong headset. Ang sukat bali nitong hawak ko ngayon is 44 mm. Para sa akin ito yung mga standard sa mga nakalagay sa mga aluminum frame. Tapos itong nakalagay dito sa bearing ng Twitter is 52 mm. Tanggalin ko muna itong guide. Okay. Bale, itong nakalagay dito is 52 mm. So, ito is 44. So, try na natin ilalagay siya. Ayan. Kung maglalagay tayo ng halimbawa ng kable, ayan, walang gap. Wala kayong space para may pasok yung 3 o 4 na cable papasok sa frame. Pero kung ang frame nyo is ang stock bearing is 52 mm, ayan ang luwag ayan. Kahit sandaan pa sandaan. Hindi naman sandaan. Let's say 10 na cable. Kaso lang, syempre, kailangan pa rin ng space para dito sa kanyang tawag dito. Ito. Ayan. So, sa ibang frame, kailangan pa natin siyang bawasan itong part na to. So, ang ginagawa ko, minsan nilalagari ko para lang hindi siya magkaroon ng play sa loob. So, kailangan lang
sakto lang na apat ng, ayan, medyo maluwag na siya para sa apat, oh. Ayan. Maluwag na siya para sa apat. So anyway, ito yung kailangan na sukat ng bearing para maging fully internal o gawin nating o ipagawa nyo na fully internal yung mga frame nyo. Ayan. Okay, bali ang next step naman natin ngayon is kailangan muna nating i-repack muna lahat yung mga bearing ng bike bago natin sila i-wash. Kasi hugasan din natin itong bike para malinis na siyang maibigay sa ating customer. By the way, shoutout nga pala po kay Sir Noel Giao. Siya po kasi may-ari ng bike na to. At nanggaling pa po siya ng Manila para lang po ihatid itong bike na to. Alright, bali kanina, tinatanggal ko yung bearing. So, lumipad yung inner plate. And then, kasama yung kanyang crown sa loob. Buti lang, nakita natin yung mga ball bearing niya. At inassemble ko na lang ulit. And then, dito ko na lang siya niregrease. Ayan. Ayan, bali, naregrease na natin siya. I-assemble na natin siya ulit dito sa kanyang fork. And then, itong pang-ilalim is na-repack ko na rin. Lagay lang natin muna. Dito. Ayan. Next is yung bottom bracket at saka yung wheel set. Ayun, bali, na-repack na natin lahat ng bearing na kailangan nating i-repack. So, susunod nating gagawin muna ngayon is kailangan natin baklasin yung mga STI dito sa drop bar. Ito, bali, tatanggalin muna natin ito lahat ng mga cables kasi papalitan na natin lahat ng hose tsaka cable. Okay, bali, natapos na nating i-regrease lahat ng bearing at natanggal yung SCI dun sa kanyang drop bar. Ang susunod naman natin gagawin ngayon ay i-wash na natin lahat ng parts para malinis na siya bago natin siya i-assemble. Okay, bali, natapos na natin i-wash lahat ng parts na kailangan natin i-wash. So, ang susunod natin gagawin ngayon is kailangan natin butasan itong part na to kung saan papasok yung 4 na kable. Bali, ang butas lang dito is isa lang. So, kailangan natin i-barena. Okay guys, bali fast forward na tayo at halos kumpleto na yung parts ng gravel bike. Pero hindi pa siya naigpitan dito. Kaya bago pala dinala dito ng customer natin yung bike na to, may in-address siya na problema dito sa kanyang RD. So during daw nung umakit siya o pag nagka-climb siya, meron siya naririnig parang problema dito sa RD, parang di yata siya nakatono. So,
hindi natin malalaman yun kung, o di natin masasolve yun kung di natin masusubukan o kailangan natin siyang i-road test. O, higipitan ko lang muna yung stem and then kailangan ko siyang i-road test para makita natin kung actually, natono ko na siya. Wala naman ako nakikita problema dito sa dito sa pinakamalaki. Anyway, ayun nga, kailangan na natin siyang i-road test muna, okay? Alright, kanina during test drive, bali yung nakadalawang attempt ko. Nung unang attempt, medyo nagka-problema ako dito sa RD kasi natanggal pagkaka-bolt ng coupler dito sa kanyang RD. So bumalik ako and then inayos ko muna. And then pagkatapos, niroad test ko siya ulit. Second attempt ko, ang ginawa ko is pag-akit ko, kasi dito sa may dulo ang kalsada dito, merong tulay, medyo malit lang. So ang ginawa ko, nilagay ko dito sa pinakamalaking cogs. Wala naman akong narinig na ingay. Second, wala rin. Third, wala. So, sinubukan ko lahat yung mga light gear niya. Wala naman ako narinig na ingay. So, overall, siguro okay na itong build natin. Alright, medyo nalubat yung ating lapel. Ayun, bago ko tapusin ang ating vlog today, gusto ko lang i-shoutout si Eliakim Grant Manso, isa sa mga nanonood sa ating mga vlog dito sa ating YouTube channel. Shoutout sa iyo. Anyway, kung saan gusto niyo po yung video, paki-press lang po yung like button. At kung hindi po kayo nakapag-subscribe, paki-consider po na mag-subscribe dito sa aking channel. At i-click ang notification bell para ma-notify po kayo kapag may bago po akong video dito sa aking channel. Hanggang sa muli po, ako po si Marvin, Bike Mechanics. See you on my next video. Bye-bye!